Ipinagbili ako ng sarili kong kapatid sa isang halimaw. Habang naghihingalo ang aming ama, nagsasaya siya sa luho gamit ang pera ng sakit niya. Inakala niyang basahan lang ako? Nagkakamali siya. Babangon ako mula sa abo. Handa ka na bang makita ang karma niya? Sorry Tala, hiniram ko muna ang pera. Pang down payment ko ito sa kondo sa Manila. Babayaran din kita kapag sikat na ako. Ikaw na muna ang bahala kay tatay. Paulit-ulit kong binasa ang kapirasong papel na yon. Ang bawat letra sa sulat kamay ng aking kapatid na si Marisol ay tila maliliit na patalim na humihiwa sa aking paningin. Wala na ang lata ng biskwit sa ilalim ng kama. Wala na ang perang inipon ko ng 5 taon mula sa paglalaba, paglilinis ng kubeta ng ibang tao, at pagtitipid ng pagkain. Ang perang iyon ay hindi para sa akin. Iyon ay ang huling pag-asa para sa operasyon sa puso ni tatay. Nabitawan ko ang hawak kong supot ng pandesal, gumulong ang mga tinapay sa sahig na semento, humalo sa alikabok, katulad ng pagguho ng aking mundo. Tiningnan ko ang aking mga palad, magaspang, puno ng kalyo at bitak-bitak dahil sa matapang na sabon panlaba. Kaninang umaga lamang, tiniis ko ang panghihiya ng donya sa kabilang bayan dahil hindi ko nalinis ng maayos ang mamahalin niyang carpet para lang madagdagan ng 100 piso ang laman ng latang iyon. At ngayon, ang sakripisyo ko ay naging pampaganda lamang ni Marisol sa Maynila. Biglang binasag ng isang ungol ang katahimikan. Mula sa kabilang kwarto, narinig ko ang mabigat at hirap na paghinga ni tatay. Tila may humahatak na lagaris sa kanyang dibdib sa bawat pagbuga ng hangin. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na ang kinatatakutan ko. Kumaripas ako ng takbo palapit sa kanya. Nakita ko si tatay na nakahawak sa kanyang dibdib, namimilipit sa sakit at namumutla ang mga labi. Ang pawis sa kanyang noo ay singlamig ng yelo. Tatay! Tatay! Lumaban ka! Sigaw ko habang nanginginig na hinahaplos ang kanyang pisngi. Dumilat siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtatanong. Tala, si ate mo? Parang dinurog ang puso ko. Sa huling hininga niya, ang paboritong anak pa rin ang hinahanap niya. Ang anak na nagnakaw ng kanyang buhay. Nandyan lang siya, tay. Papunta na. Pagsisinungaling ko, habang umaagos ang luha sa aking mga pisngi. Kukuha ako ng tulong. Ngunit saan? Wala akong pera. Wala akong mahihiraman. Ang langit sa labas ay tila nakikiramay sa aking pighati dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hinahampas ang aming bubong na yero na tila nagbabadya ng isang dilubyo. Sa gitna ng ugong ng ulan at pag-agaw buhay ng aking ama, 3 malakas na katok ang yumanig sa aming marupok na pinto. Hindi ito katok ng kapitbahay. Ito ay katok na may awtoridad, may bigat. Binuksan ko ang pinto. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana ang tumambad sa akin. Hindi siya nababagay sa aming lugar. Ang kanyang sapatos ay makintab at walang bahid ng putik. At may hawak siyang itim na payong na tila pananggalang hindi lang sa ulan, kundi pati sa karukaan ng paligid. Ikaw ba si Tala? Tanong niya sa boses na walang emosyon. Hinahanap ko ang kapatid mong si Marisol. May utang siya sa amo ko na hindi pa nababayaran. Nanigas ako. Hindi lang pala ninakaw ni Marisol ang ipon namin. Ibinenta niya pa kami sa utang. Wala siya dito. Garalgal kong sagot. At wala kaming pambayad. Parang awa niyo na. Naghihingalo ang tatay ko. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Sumulyap ang lalaki sa loob ng bahay. Nakita ang nakaratay kong ama. Wala man lang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Dahan-dahan siyang dumukot ng isang manipis na folder mula sa kanyang bag. May solusyon ako, sabi niya, sabay abot ng folder sa akin. Ang amo ko, si Don Reniel, ay nangangailangan ng isang kaitiyaki, isang tagapag-alaga na maninirahan sa kanyang mansyon. Walang day off,
Walang uwian at bawal magtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Tiningnan ko ang kontrata. Ang nakasulat na halaga ng paunang bayad ay sapat na para sa operasyon ni tatay at sa lahat ng gamot niya sa susunod na 1 taon. Pero ang kapalit, ang aking kalayaan. Kailangan ko ng pirma ngayon din. Malamig na utos ng lalaki. Pirmahan mo to. At ang ambulansyang nakasunod sa akin ay magdadala sa ama mo sa pinakamagandang ospital sa Cebu. Tanggihan mo at iiwan ko kayong dalawa dito habang hinihintay ninyong malagutan siya ng hininga. Lumingon ako kay tatay. Ang kanyang paghinga ay pahina na ng pahina. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na. Tila sumusuko na sa dilim. Wala akong pagpipilian. Ito ang ikalawang sampal ng tadhana. Una, ang pagtataksil ng kapatid. Ikalawa, ang pagbebenta ng sarili sa demonyo. Kinuha ko ang mamahaling ballpen ng lalaki. Mabigat ito sa aking kamay. Mas mabigat pa sa mga sako ng labahin na binuhat ko kanina. Sa bawat guhit ng tinta sa papel, pakiramdam ko ay nilalagdaan ko ang aking sariling hatol na kamatayan. Dadalhin ko na siya, sabi ng lalaki pagkaabot ko ng papel. Agad na pumasok ang mga tauhan niya at isinakay si tatay sa stretcher. Mabilis ang mga pangyayari. Parang isang masamang panaginip na hindi ko magisingan. Nakita ko na lang ang sarili ko na nakatayo sa ulanan, basang-basa, habang papalayo ang ambulansyang lulan ang aking ama. Sakay! Utos ng lalaki. Sabay bukas ng pinto ng isang itim na kotse. Tumingin ako sa paligid. Ang aming maliit na bahay na saksi sa aming mga tawanan at iyakan ay unti-unti nang nilalamon ng dilim at ulan. Iniwan ako ni Marisol. Iniwan ko si tatay sa mga doktor. At ngayon, iniiwan ko na rin ang sarili ko. Humakbang ako, papasok sa kotse. Ang lamig ng aircon ay humalo sa lamig ng aking takot. Habang isinasara ang pinto, narinig ko ang tunog ng lock. Click. Isang tunog na nagsasabing, wala nang atrasan. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw ang naghihintay sa akin sa mansyon na iyon. Pero isa lang ang sigurado ako, ang tala na kilala ko ay namatay na sa gabing ito. Saan tayo pupunta? Bulong ko kahit alam kong hindi sasagot ang driver. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga matang nagmamasid sa isang babaeng naglalakad papunta sa sarili niyang impyerno. Ang mansyon ay nakatayo sa tuktok ng burol, tila isang higanting bato na inukit ng kalungkutan at panahon. Sa ilalim ng kislap ng kidlat, nakita ko ang matatayog na pader nito na nababalutan ng lumot at mga baging, parang mga galamay, na pilit itong hinihila pabalik sa lupa. Walang ilaw sa mga bintana. Para itong isang dambuhalang nicho kaysa sa isang tahanan. Huminto ang sasakyan sa harap ng main door nang walang anumang ingay. Tila natatakot na gambalain ang katahimikan ng lugar. Agad akong sinalubong ng isang matandang babae na may istriktong muka at suot na uniporme ng mayordoma. Siya si Nana Celia. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila sinusuri kung may dala akong panganib o dumi sa kanyang malinis na teritoryo. Bawal ang maingay, bungad niya sa akin sa halip na pagbati. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Bawal ang magtanong, at higit sa lahat, bawal kang pumasok sa West Wing maliban na lang kung may dala kang pagkain o gamot. Naiintindihan mo ba? Tumango ako ng dahan-dahan habang yakap ang aking sarili laban sa lamig ng gabi. Ang hangin dito ay amoy lumang kahoy at gamot na pang-disinfect, isang amoy na nagpapaalala sa akin ng ospital kung saan naroon ngayon si tatay. Inihatid ako ni Nana Celia sa isang maliit na kwarto sa silong. Malinis ito, ngunit walang buhay. Iniwan niya ako roon kasama ang isang tray ng mainit na sopas at isang bilin na nagpalamig sa aking dugo. Dalhin mo ito sa kwarto niya sa dulo ng pasilyo.
Iwan mo sa mesa at umalis ka agad. Huwag kang titingin sa kanya. Bit-bit ang tray. Tinahak ko ang mahabang koridor. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig na kahoy ay lumilikha ng mahihinang alingaw-ngaw na tila sumusunod sa akin. Ang mga painting sa pader ay natatakpan ng puting tela, parang mga multong nakamasid sa aking pagdaan. Ang buong bahay ay tila nagpipigil ng hininga. Huminto ako sa tapat ng pinto sa dulo. Mula sa loob, wala akong naririnig. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapatatag ang nanginginig kong mga kamay upang hindi matapon ng sopas. Ito na ang kabayaran sa buhay ng aking ama. Ito na ang simula ng aking pagkakabilanggo. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura at itinulak ang pinto. Sinalubong ako ng kadiliman na mas matindi pa sa gabi sa labas. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng makapal na kurtina kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng buwan. Ang kwarto ay nagyayelo sa lamig ng aircon at ang hangin ay masangsang sa amoy ng alak at sunog na balat. Sino yan? Ang boses ay nanggaling sa pinakamadilim na sulok ng silid. Paos ito, garalgal, at puno ng puot. Tila boses ng isang hayop na sugatan na handang manakmal anumang oras. Ako po si Tala. Sagot ko. Pilit na pinapatatag ang boses kahit nanunuyo ang aking lalamunan. Dala ko po ang hapunan nyo. May narinig akong paggalaw ng bakal, tila mga kadena o springs ng lumang kama na umiinggit dahil sa bigat. Ilapag mo dyan at lumayas ka, utos niya. Ang tono niya ay puno ng pandidiri. Isa ka na namang espiya na ipinadala nila para kuhanin ang natitira kong pera, hindi ba? Magkano ang ibinayad sa'yo para tiisin ang amoy ng kwartong ito? Lumapit ako sa mesa upang ilapag ang tray. Sa dilim, naaninag ko ang isang bulto na nakaupo sa wheelchair, nakatalikod sa akin. Ang kanyang balikat ay malapad, ngunit nakukubas sa bigat ng hindi ko maipaliwanag na pasanin. Wala pong nagpadala sa akin. Mahina kong sagot. Nandito ako para magtrabaho. Sinungaling! Isang malakas na hampas ang yumanig sa hangin nang bigla niyang tabigin ang tray mula sa aking mga kamay. Binasag ng tunog ng nagwawatak-watak na porselana ang katahimikan ng kwarto. Ang mainit na sopas ay tumalsik sa pader at sa aking paanan. Napaurong ako. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis sa aking lalamunan. Ngunit hindi ako tumili. Sanay na ako sa bagsik. Sanay na ako sa mga lasenggo sa aming lugar na nagwawala kapag walang pambili ng alak. Ang kaibahan lang, ang galit ng lalaking ito ay may halong matinding sakit. Get out! Sigaw niya. Ayoko ng awa niyo. Ayoko ng pagkain niyo. Sa halip na tumakbo palabas, lumuhod ako. Dahan-dahan kong pinulot ang mga piraso ng basag na mangkok. Ang mga matatalas na porselana ay kumikinang sa dilim. Wala akong pakialam kung masugatan ako. Mas masakit pa rin ang ginawa ni Marisol kaysa sa anumang sugat sa pisikal. Anong ginagawa mo? Natigilan siya. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Nililigpit ko po ang kalat. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Naramdaman ko ang hapdi nang hiwain ng isang matalim na piraso ang aking hintuturo. Tumulo ang mainit na dugo. Humalo sa malamig na sabaw sa sahig, ngunit hindi ako dumaing. Pinagpatuloy ko lang ang pagpupulot. Ang katahimikan ay bumalik sa kwarto, ngunit ngayon ay may halong pagtataka. Hindi siya sanay na may nananatili pagkatapos ng kanyang pag-aalboroto. Umalis ka na, sabi niya. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang sigaw. Ang natira na lang ay pagod. Sobrang pagod. Bago pa kita masaktan, tumayo ako, bit-bit ang mga basag na piraso sa aking dumudugong kamay. Sa sandaling iyon, umihip ang hangin mula sa bintana at bahagyang nahawi ang kurtina. Sa isang iglap, nasilayan ko ang kanyang mukha. Napasinghap ako, hindi sa takot, kundi sa awa. Kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang kalahati ay isang mapa ng pagdurusa.
Ang balat ay sunog, kulubot, at mapula pa rin tila sariwa ang mga alaala ng apoy. Nakatago siya sa likod ng mahabang buhok na tumatakip sa kanyang mga peklat. Agad siyang nagtakip ng mukha gamit ang kanyang braso nang maramdaman ang aking titig. "Don't look at me," ungol niya, na parang isang batang takot na takot mahusgahan. Bigla siyang namilipit. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa armrest ng wheelchair at ang kanyang katawan ay nanigas sa isang biglaang atake ng kirot. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay tila muling nabuhay at sinusunog siya mula sa loob. "Lumabas ka." Ang kanyang boses ay naging bulong na lang, puno ng pagmamakaawa at sakit. "Parang awa mo na." Tumalikod ako at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Hindi dahil sa takot sa kanya, kundi dahil hindi ko kayang makita ang ganoong klaseng pagkasira ng isang tao. Bago tuluyang sumara ang pinto, narinig ko ang kanyang tinig na basag at puno ng pangungulila. Tinatawag ang isang pangalan na tila ang tanging dasal na alam niya. "Bianca, bakit mo ako ginaganito?" Napasandal ako sa nakasarang pinto. Ang dugo sa aking daliri ay tumutulo sa makintab na sahig ng pasilyo. Sa loob ng kwartong yon ay may isang halimaw, oo. Pero sa gabing ito, nalaman kong ang halimaw na yon ay umiiyak at sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang sakit niya ay tila karugtong ng sakit ko. Ilang araw na ang lumipas mula ng gabing iyon, ngunit ang mansyon ay nanatiling isang malawak na kulungan para sa akin. Ang bawat sulok ay puno ng mga anino at bawal na utos ni Nana Celia. Ang trabaho ko ay simple ngunit nakakapagod. Maglinis, magluto, at iwan ang pagkain sa pinto ng halimaw bago ako tumakbo palayo. Hindi ko na siya nakita muli, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang presensya sa bawat paghinga ng bahay na ito. Isang hapon, habang tumatakas ako sa nakakabinging katahimikan ng kusina, napadpad ako sa isang pasilyong bihira, daanan ng mga katulong. Sa dulo nito ay may isang pintong gawa sa mahogany, nakabukas ng bahagya, tila inaanyayahan akong pumasok. Itinulak ko ito ng dahan-dahan. Ang lumang bisagra ay umingit ng mahina, tila nagrereklamo sa aking panghihimasok. Bumungad sa akin ang isang malawak na aklatan. Ang amoy ng lumang papel at natutuyong tinta ay sumalubong sa aking ilong. Isang pamilyar na amoy na nagpaalala sa akin ng sakristya sa aming probinsya kung saan ako nagkukumpuni ng mga lumang estampa. Ngunit hindi mga libro ang umagaw ng aking pansin. Sa gitna ng silid at nakasandal sa mga pader ay ang 12-dosenang mga painting. Ang iba ay nakatakip ng tela, ang iba ay nakatiwangwang. Nang lapitan ko ang isa, napasinghap ako sa hinayang. Isa itong napakagandang larawan ng isang hardin, ngunit ang canvas ay punit sa gitna. Tila sinadya itong hiwain ng patalim. Ang katabi naman nito ay nababalutan ng makapal na alikabok at amag. Ang mga kulay ay unti-unti nang namamatay dahil sa kapabayaan. "Sayang," bulong ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng frame. Para sa akin, ang pagpapabaya sa sining ay isang kasalanan. Ang bawat painting ay may kaluluwa, at ang mga painting na ito ay sumisigaw ng tulong. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Ang mga kamay ko, na sanay sa pagbubuhat ng mabibigat at pagkayod, ay biglang nanabik sa pamilyar na haplos ng sining. Nakakita ako ng isang lumang tackle box sa gilid ng mesa. Sa loob nito ay may mga tuyot na pintura, ilang brush na matitigas na, at isang bote ng turpentine. Kumuha ako ng isang maliit na basahan. Binasa ko ito ng kaunting turpentine at sinimulang dampian ang isang painting na halos itim na sa dumi. Dahan-dahan, maingat. Pabilog ang kumpas ng aking kamay. Tila hinihilot ang canvas upang ilabas muli ang ganda nito. Sa bawat hagod, unti-unting lumilitaw ang tunay na kulay sa ilalim ng dumi.
Isang matingkad na asul ng langit, isang mainit na dilaw ng araw. Nawala ang pagod ko, nawala ang takot ko. Sa sandaling ito, hindi ako katulong. Hindi ako ang anak na ipinagbili ng kapatid. Ako si Tala, ang manggagamot ng mga sirang obra. Nawala ako sa sarili ko. Hindi ko narinig ang paggulong ng goma sa sahig na kahoy. Hindi ko naramdaman ang paglapit ng anino sa aking likuran. Anong karapatan mong hawakan yan? Ang boses ay mababa, malamig, at nanggaling mismo sa aking likuran. Nabitiwan ko ang basahan. Ang puso ko ay tila tumalon sa aking lalamunan. Lumingon ako at nakita si Reniel sa kanyang wheelchair. Ilang di pa lang ang layo sa akin. Sa liwanag ng hapon na tumatagos sa bintana, mas nakita ko ang kanyang mukha. Ang peklat sa kanyang pisngi ay tila mas malalim, pamgalit. Sa Sir Reniel, nauutal kong sagot habang paatras na lumalayo sa painting. Patawad po. Nakita ko po kasing sayang. Ang ganda po sana ng kulay, natatatakpan lang ng dumi. Inaasahan ko ang sigaw. Inaasahan ko ang pagpapalayas. Inaasahan ko na babato siya ng gamit tulad ng ginawa niya noong unang gabi. Ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng puot, ay nakapako sa painting na nililinisan ko. Nakikita niya ang maliit na bahaging luminaw, ang asul na langit na pilit kong pinalitaw mula sa kadiliman. Lumapit siya ng bahagya, ang kanyang wheelchair ay gumawa ng mahinang tunog sa sahig. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Tanong niya. Hindi galit kundi mapanuri. Kung madiin ang pagkakakuskus mo, mabubura mo pati ang varnish. Masisira ang layering. Napalunok ako. Opo, sir. Kaya po dahan-dahan lang. Circular motion po. Tapos tinitesting ko muna sa gilid. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakalimutan ko sandali ang takot dahil sa usaping sining. Ginamitan ko po ng konting laway yung ibang part. Yun po ang turo sa akin ng pari sa amin. Ang enzymes po kasi ng laway, nakakatunaw ng dumi, pero hindi matapang para sirain ang oil paint. Natahimik siya. Tinitigan niya ako. Tila ngayon lang niya ako talagang nakita. Hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang taong may laman ang utak. Enzymes. Bulong niya. Tila sinusubok ang salita sa kanyang dila. Marunong ka sa restoration. Ang tatay ko po, pintor siya ng mga karatula sa sinehan dati. Kwento ko. At may halong lungkot ang boses ko. Pero sa simbahan po ako natuto mag-restore ng mga santong gawa sa kahoy at canvas. May dumaang emosyon sa mukha ni Reniel na hindi ko mapangalanan. Pagkamangha? O baka inggit? Inggit sa kakayahan kong ayusin ang mga bagay na sira. Samantalang siya, hindi niya maayos ang sarili niya. Sfumato, bigkas niya. Ang teknik na ginamit sa painting na yan sa background. Pinalalabo ang mga gilid para magmukhang panaginip. Opo, sagot ko. At sa unang pagkakataon, ngumiti ako ng bahagya. Parang usok. Kaya po sayang kung hahayaan niyo lang mabulok dito. Nagkatitigan kami. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang kay Tiaki at ang amo. Kami ay 2 tao na lang na nakatayo sa harap ng isang sirang bagay, parehong nagnanais na maayos ito. Ito ang unang pagkakataon na hindi ako nakaramdam ng panganib sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong tao siya. Ngunit ang munting kapayapaang iyon ay basag na salamin. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang telepono sa ibabaw ng mesa ni Reniel ay tumunog ng paulit-ulit, tila isang babala. Nawala ang interes sa mukha ni Reniel at napalitan ito ng dilim. Mabilis niyang pinihit ang wheelchair patungo sa mesa at sinagot ang tawag. Hello? Ang boses niya ay bumalik sa pagiging matalas at malamig. Nanatili akong nakatayo. Hindi alam kung aalis ba ako o mananatili. Pinanood ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Mula sa inis, naging gulat at sa huli, naging isang ngisi na puno ng panganib. Nahanap niyo na siya? Tanong niya sa kausap.
Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Sigurado kayo? Nasa Manila siya? Kinabahan ako. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya, pero ang tono ng boses niya ay parang isang mangangaso na natagpuan na ang kanyang prey. Binaba niya ang telepono ng marahan, ngunit ang bigat ng aksyon na yon ay dumagundong sa katahimikan ng silid. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang lambot sa kanyang mga mata kanina ay naglaho na, pinalitan ng apoy ng paghihiganti. "Makakaalis ka na tala," sabi niya, ngunit hindi na ito utos. Ito ay isang babala. Kailangan kong maghanda. May sisingilin ako. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palabas. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang kanyang bulong sa sarili. Isang pangako na nagpatindig ng balahibo sa aking batok. Humanda ka. Hindi mo matatakasan ang impyernong ginawa mo. Sino ang tinutukoy niya? Si Bianca? O ang kapatid kong si Marisol? Ang tanging alam ko lang, ang bagyo na tumama sa buhay ko ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito. Ang Maynila sa gabi ay isang dagat ng mga diamante. Mula sa ika-30 palapag ng penthouse ni Congressman Ferdinand, ang mga ilaw ng EDSA ay tila mga ugat na dumadaloy ng ginto at pilak. Nakatayo ako sa verandang gawa sa marmol. Suot ang isang seda na bestida na mas mahal pa sa buong bahay namin sa probinsya. Itinaas ko ang aking telepono at inayos ang anggulo ng ilaw. Kailangan kong magmukhang perpekto. Walang bakas ng pagod, walang bakas ng kahirapan. "Hi guys! Sorry late na ang live ko." Bati ko sa camera, gamit ang pinakapinong boses na kaya kong gawin. Puno ng arte at konyo accent na pinag-aralan ko sa panonood ng mga teleserye. Kakauwi lang namin ni Ferdy from a charity ball. Grabe, so exhausting maging philanthropist, but my heart is so full. Ipinakita ko sa camera ang hawak kong kopita ng wine, na sa totoo lang ay grape juice lamang dahil ayaw ni Ferdinand na ginagalaw ko ang mamahalin niyang alak. Ang mga comments sa screen ay bumuhos tila ulan. "Sana all, Madam Marisol! Ang ganda mo talaga, idol. Goals talaga ang life mo." Napangiti ako. Ito ang gusto ko. Ang sambahin, ang kainggitan. Sa bawat pusong lumilipad sa screen, nakakalimutan ko sandali na ang pangalan ko ay Marisol, ang anak ng pintor ng karatula. Dito, ako si Sol, ang reyna ng Maynila. Ngunit ang pantasya ay marupok na salamin. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng padabog. Ang malakas na hangin mula sa pagbukas nito ay halos patayin ng kandila sa mesa. Pumasok si Ferdinand. Ang kanyang mamahaling barong ay gusot at ang amoy ng alak at pabango ng ibang babae ay agad na kumalat sa buong silid. Tinatalo ang amoy ng mamahaling kandila. Mabilis kong pinatay ang live stream. Nanigas ang nangiti sa aking mga labi. "Ferdy, honey," pati ko, akmang lalapit upang halikan siya. Ngunit sinalubong ako ng isang malakas na sampal. Dumapo ang mabigat niyang palad sa aking pisngi. Isang hapdi na agad kumalat sa aking panga at nagpamanhid sa aking tenga. Napaupo ako sa sofa. Ang kupita sa kamay ko ay tumilapon at nabasag sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat sa puting karpet tila sariwang dugo. "Sino ang nagsabi sa iyong pwede kang mag-live habang wala ako?" Singhal niya. Ang kanyang mukha na kanina lang ay kagalang-galang sa mga billboard sa kalsada. Ngayon ay demonyo na sa aking paningin. "Ang ingay mo." Rinig na rinig ko ang boses mong probinsyana hanggang sa labas. Hinawakan ko ang aking pisngi. Umiinit ito, pumipintig. Gusto ko lang naman ipakita na ano, na mayaman ka? Tumawa siya ng mapakla. Hinablot niya ang pangako at puwersahang iniharap sa kanya. "Huwag kang umarte na parang Doña Marisol. Binili lang kita. Ang mga damit mo, ang alahas mo, pati ang mukha mong retokada.
Ako ang nagbayad niyan. Ikaw ay walang iba, kundi isang dekorasyon na nagsasalita. Binitawan niya ako ng marahas at naglakad patungo sa kwarto. Linisin mo yang kalat at huwag kang tatabi sa akin matulog. Amoy mantika ka pa rin. Nang isara niya ang pinto ng master bedroom, naiwan akong nakaupo sa sahig. Ang katahimikan ng penthouse ay nakabibingi. Ang view ng Maynila sa likod ko ay hindi na mukhang mga diamante. Mukha na silang mga matang mapanghusga. Tumayo ako nang nanginginig ang mga tuhod. Hindi ko pinulot ang bubog. Hindi ko pinunasan ng mantsa. Sa halip tumakbo ako papasok sa guest bathroom, ang nag-iisang lugar dito na may susi. Nilock ko ang pinto. Sumandal ako rito at dahan-dahang dumulas paupo sa malamig na tiles. Mula sa bulsa ng aking mamahaling robe, inilabas ko ang isang bagay na nakabalot sa tissue. Hindi alahas, hindi pera. Isa itong tuyo. Isang pirasong tuyo na itinago ko mula sa agahan ng mga katulong kanina. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Ang amoy ng inasnan at pinatuyong isda ay sumingaw. Isang amoy na bawal sa bahay na ito dahil amoy mahirap daw. Pero para sa akin, ito ang amoy ng bahay. Amoy ng probinsya. Amoy ng panahong hindi pa ako nagpapanggap. Kinain ko ito nang mabilis, halos hindi nang nginunguya. Ang alat nito ay humalo sa alat ng aking mga luha. Ang tinik ay sumugat sa aking lalamunan, pero wala akong pakialam. Gutom na gutom ako, hindi sa pagkain, kundi sa katotohanan. Dito, sa loob ng banyo na gawa sa Italianong marmol, habang suot ang damit na nagkakahalaga ng libo-libong piso, kumakain ako ng pagkaing dukha habang umiiyak. Ito ba ang pangarap ko? Ito ba ang kapalit ng pagtataksil ko kay Tala at kay tatay? Pagkatapos kong ubusin ang huling piraso, mabilis akong tumayo. Naghilamos ako at nag-spray ng mamahaling pabango sa buong banyo upang burahin ang ebidensya ng aking pagkatao. Babalik na sana ako sa labas nang biglang umilaw ang aking telepono na nakapatong sa sink. Isang mensahe mula sa unknown number. Akala ko ay spam message lang o promosyon ng kasino. Ngunit nang basahin ko ang nilalaman, nanigas ang dugo sa aking mga ugat. Maganda ang buhay diyan sa taas, ate, pero alam natin pareho kung saan galing ang perang ipinambili mo ng tiket papunta sa impyerno. Gusto ko ng kalahati. Kung ayaw mong malaman ng congressman na magnanakaw ang asawa niya. Nabitawan ko ang telepono. Ang screen ay humampas sa marmol, lumikha ng isang lamat na gumuhit sa gitna ng mensahe. Sino ito? Si Tala? Hindi. Nasa poder na siya ni Reniel. Walang telepono ang mga katulong doon. Sino ang nakakaalam? Napatingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay may mamahaling hikaw, makinis na balat, at magarang damit. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang daga na nakapasok sa palasyo ng mga pusa. Ang maskara ko ay nagsisimula ng mabitak. At sa Maynila, kapag nahulog ang maskara mo, kakainin ka ng buhay. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Kung dati ay pawang anino at alikabok. Ang nagahari sa West Wing, ngayon ay napuno ito ng amoy ng linseed oil at turpentine. Ang lihim na silid ay naging santuaryo namin ni Reniel. Hindi ko na kailangang tumakas para pumasok dito. Si Reniel mismo ang nagbigay ng pahintulot. Isang hapon, pagkapasok ko sa silid dala ang kanyang merienda, may nakita akong isang kahon na nakabalot sa papel na itim sa ibabaw ng mesa. Nasa tabi nito si Reniel, nakatalikod sa akin at nagpapanggap na abala sa pagbabasa ng libro. Ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Buksan mo. Utos niya nang hindi lumilingon. Ang boses niya ay wala na ang dating talim, bagkus ay may halong hiya. Lumapit ako at dahan-dahang tinanggal ang balot. Nanlaki ang aking mga mata.
Sa loob ng kahon ay ang isang set ng mamahaling sable brushes, mga pintura na galing pa sa ibang bansa, at iba't ibang klase ng varnish. Ito ang klase ng kagamitan na sa panaginip ko lang nakikita. Sir Reniel, halos hindi ako makahinga sa gulat. Sobra-sobra po ito. Ang mahal nito. Ayoko ng pangit na trabaho. Masungit niyang sagot. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang init sa likod ng kanyang kasungitan. Kung aayusin mo ang mga painting ng pamilya ko, gamitin mo ang pinakamaganda. Ayokong masayang ang oras ko sa pipitsuging gawa. Napangiti ako. Alam ko na ngayon ang lengguwahe ni Reniel. Ang kanyang pagbibigay ay nakabalot sa anyo ng utos dahil hindi siya sanay na magpakita ng kabutihan nang walang kapalit. Mula noon, nagkaroon kami ng tahimik na kasunduan. Tuwing gabi habang tinatapos ko ang paglilinis sa mansyon, didiretso ako sa aklatan. Ako ay magpipinta at siya ay magbabasa. Walang masyadong salita, ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na nakakasakal. Ito ay naging payapa. Komportable. Napansin ko rin ang pagbabago sa kanya. Dati, palagi siyang nakaupo sa pinakamadilim na sulok. Ngunit nitong mga nakaraang gabi, unti-unti niyang inilalapit ang kanyang wheelchair sa liwanag ng lampara kung saan ako nagtatrabaho. Hinahayaan niyang masilayan ko ang kanyang mukha. Ang mga peklat na dating ikinakahiya niya, ngayon ay bahagi na lang ng tanawin sang gabi, habang pinaghahalo ko ang kulay asul at puti. Para sa langit ng isang landscape painting, naramdaman ko ang kanyang titig. "Bakit mo pinili ang kulay na yan?" tanong niya. "Kasi po ito ang kulay ng pag-asa." Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa canvas. Pagkatapos ng bagyo, kapag humupa na ang ulan at lumabas ang araw, ganito ang kulay ng langit. Maaliwalas, payapa. Tumahimik siya ng matagal. Nang sulyapan ko siya, nakita kong nakatingin siya sa akin, hindi sa painting. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang emosyon na hindi ko mapangalanan. "Sa tingin mo ba?" Nagsimula siya, ngunit agad ding tumigil. Napalunok siya bago nagpatuloy sa mas mahinang boses. "Sa tingin mo ba, may pag-asa pang luminaw ang langit para sa isang tulad ko?" Ibinaba ko ang brush. Humarap ako sa kanya ng buong puso. "Sir, ang ginto ay dumadaan muna sa matinding apoy bago kumintab," sabi ko ng may diin. "Ang mga peklat niyo po, hindi yan dumi. Patunay yan na nakaligtas kayo sa apoy, buhay kayo, at habang buhay kayo, may pag-asa." Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Maliit lang, tipid, at tabingi dahil sa peklat sa kanyang pisngi. Pero ito ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa mansyon na ito. Nang gabing iyon, nakatulog ako sa sofa ng aklatan dahil sa pagod. Nagising na lang ako sa isang pakiramdam. Hindi ako dumilat agad. Naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa tabi ko. Ang amoy ng lumang libro at gamot ay pumuno sa aking pangamoy. Si Reniel. Nanatili akong nakapikit. Pinakiramdaman ang kanyang galaw. Narinig ko ang mahina at mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na dahan-dahang lumapit sa aking mukha. Gusto niya ba akong hawakan? Ang kanyang mga daliri ay huminto. Ilang pulgada lang ang layo sa aking pisngi. Naramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang palad, tila isang pangako na hindi matutuloy. Nanatili siya doon ng ilang sandali, tila nakikipagtalo sa kanyang sarili. Sa huli, narinig ko ang kanyang malalim na pagbuntong hininga. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay at pinihit ang wheelchair palayo. "Good night, Tala," bulong niya sa hangin. "Masyado kang maningning para sa isang aninong tulad ko." Nang makalabas siya ng silid, doon lamang ako dumilat. Hinawakan ko ang aking pisngi kung saan muntik na dumatapo ang kanyang kamay. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa isang kakaibang kirot. Kirot ng pagmamahal na nagsisimula palang sumibol sa gitna ng aming mga sugat. Kinabukasan maaga akong nagising na may ngiti sa aking mga labi. Pakiramdam ko ay kaya kong harapin ang lahat. Malapit ko nang mabuo ang sapat na pera. Gagaling si tatay. At baka balang araw, mapaghilom ko rin ang puso ni Reniel. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Kung kailan ka masaya, doon ka niya hihilahin pababa. Habang naghahanda ako ng almusal, dumating si Nana Celia sa kusina. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Hawak niya ang telepono sa kanyang nanginginig na kamay. Tala, tawag niya sa akin. Ang boses niya ay basag. Nawawala ang dating tapang. Galing daw sa ospital, hinahanap ka. Emergency daw. Nabitawan ko ang sandok na hawak ko. Dumulas ito sa aking mga daliri at lumikha ng maingay na kalansing. Nang tumama ito sa sahig, binabasag ang katahimikan ng umaga. Agad kong pinunasan ang aking basang mga kamay sa aking apron. Kahit nanginginig na ang mga ito, kinuha ko ang telepono. Ang lamig ng aparato ay tumagos sa aking balat. Parang humawak ako ng yelo. Hello? Ang boses ko ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Is this Miss Tala? Ang boses sa kabilang linya ay formal, professional. Ngunit may dalang bigat na alam ko na ang ibig sabihin. I'm Dr. Santos from Cebu General Hospital. I'm sorry to inform you. Ang mga sumunod na salita ay naging malabo na. Cardiac arrest. Complications. We tried to revive him. Parang nasa ilalim ako ng tubig. Ang mga tunog ay naging ugong na lamang. Ang mundo sa paligid ko ay bumagal. Nakita ko ang bibig ni Nana Celia na gumagalaw. Tinatanong ako kung ano ang nangyari, pero wala akong marinig. Ang tanging naintindihan ko lang ay ang huling pangungusap ng doktor. Time of death, 8:45 ng umaga. Wala na po ang tatay ninyo, Miss Tala. Bumagsak ang telepono mula sa aking tainga. Ang mga tuhod ko ay biglang nawalan ng lakas. Tila pinutol ang mga litid na sumusuporta sa akin. Napaluhod ako sa malamig na tiles ng kusina. Ang sakit ay hindi dumating agad. Ang unang naramdaman ko ay kawalan. Isang malaking butas sa aking dibdib kung saan naroon dapat ang puso ko. Tatay, bulong ko. Ang pangalan ay lumabas kasabay ng isang hiningang puno ng pagdurusa. Tatay! Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang sigaw ng anak na naulila. Isang sigaw ng sakripisyong nawalan ng saysay. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Nana Celia. Umiiyak siya. Hinihimas ang likod ko. Pero hindi ko maramdaman ang init niya. Ang lamig-lamig ng pakiramdam ko. Bakit? Bakit ngayon pa? Kung kailan may pera na kami. Kung kailan may pag-asa na. Sa gitna ng aking paghagulgol, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng gulong ng wheelchair ay mabilis na lumapit. Anong nangyari? Ang boses ni Reniel ay puno ng pag-aalala. Nag-angat ako ng tingin. Sa labo ng aking mga luha, nakita ko siya. Si Reniel. Ang halimaw na binentahan ko ng aking kalayaan para iligtas ang aking ama. Tinitigan ko siya at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, pagod at galit ay sumabog. Wala na siya. Humahagulgol kong sumbong sa kanya, parang isang batang humahanap ng kakampi. Wala na ang tatay ko. Para saan pa ang lahat ng to? Para saan pa ang pera mo? Para saan pa ang pagsisilbi ko? Wala na siya. Hindi nakasagot si Reniel. Ang mukha niya ay namutla. Nakita ko sa kanyang mga mata ang refleksyon ng sarili niyang sakit, ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa isang iglap. Hindi niya ako mapatayo. Hindi niya ako mayakap ng buo dahil sa kanyang kalagayan. Pero ginawa niya ang tanging magagawa niya. Iniabot niya ang kanyang kamay, ang kamay na puno ng peklat at paso, at hinawakan ng mahigpit ang nanginginig kong kamay. I'm sorry, Tala. Bulong niya, at ang boses niya ay basag din. I'm so sorry. Yumuko ako
at isinubsob ang mukha ko sa kanyang palad. Doon, sa gitna ng kusina, sa paanan ng lalaking kinatatakutan ng lahat, umiyak ako hanggang sa maubos ang luha ko. Ang kulay ng pag-asa na ipininta ko kagabi ay naging kulay abo. Namatay si tatay na naghihintay sa akin. At ako, nandito ako, nakakulong sa gintong hawla, hawak ang perang wala ng halaga, kundi papel na lang. Ang ginto ay naging abo. At ang abo ay naging putik. 3 taon. 3 taon na ang nakalipas mula nang ilibing ko si tatay sa ilalim ng malakas na ulan. 3 taon na rin mula nang mamatay ang dating tala. Ang babaeng yuko ang ulo, nanginginig ang mga kamay, at amoy Zonrox ang damit. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang malaking canvas sa loob ng isang pribadong studio sa Makati. Ang amoy sa paligid ay hindi na amag o gamot, kundi ang matapang at mamahaling amoy ng linseed oil at imported na varnish. Suot ko ay isang puting silk blouse na walang bahid ng dumi at ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Malayo sa buhok kong laging buhaghag noon, dahan-dahan kong pinirmahan ang ibabang bahagi ng painting gamit ang 2 letra na kinababaliwan ngayon ng art world sa Maynila. TL. Sold out na naman. Napalingon ako sa pinto. Pumasok si Reniel. Wala na ang wheelchair. Nakatayo siya ng tuwid. Suot ang isang itim na suit na lalong nagpatingkad sa kanyang tangkad. Bagaman gumagamit pa rin siya ng tungkod paminsan-minsan dahil sa kirot sa binti, ang kanyang paglakad ay may awtoridad at kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay hindi na nagtatago sa anino. Ang mga peklat sa kalahati ng kanyang pisngi ay nandoon pa rin, ngunit hindi na ito mukhang mga sugat. Mukha na itong mga medalya ng digmaan. Sa tulong ng laser treatment at, higit sa lahat, ng pagtanggap sa sarili, hindi na siya ang halimaw sa dilim. Siya na si Mr. Reniel Villarreal, ang kilalang art patron at negosyante. Talaga? Tanong ko habang pinupunasan ang aking brush. Kahit hindi pa nila nakikita ang painting, binibili nila ang misteryo, Tala. Sagot niya habang lumalapit sa akin. Inabot niya sa akin ang isang baso ng tubig. Ang kwento ng artist TL. Ang pintor na walang mukha na gumagawa ng mga obra mula sa abo at sakit. Iyon ang bumenta sa kanila. Kinuha ko ang baso at sa pagdampi ng aming mga daliri, naramdaman ko ang pamilyar na kuryente. 3 taon kaming magkasama, bilang magpartner sa negosyo, bilang magkaibigan, at bilang sandalan ng isa't isa. Walang label, walang tayo. Pero alam ng bawat isa sa amin na hindi kami mabubuhay nang wala ang isa't isa. May ibibigay ako sa'yo, sabi niya. May inilabas siyang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang titulo ng lupa. Nanlaki ang mga mata ko. Ito ang titulo ng lupa ng bahay namin sa probinsya. Ang bahay kung saan kami lumaki ni Marisol. Ang bahay kung saan namatay ang mga pangarap ko at kung saan ako binenta. Narimata ito ng bangko nung nakaraang taon at akala ko ay tuluyan na itong nawala. Nabawi ko na. Malumanay na sabi ni Reniel. Sa'yo na ulit. Pwede mong iparenovate o pwede mong sunugin kung gusto mong burahin ang alaala. Nasa sayo ang desisyon. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi sa pasasalamat. Si Reniel, ang lalaking akala ko ay magiging berdugo ko, ay siya palang magbabalik ng lahat ng nawala sa akin. Salamat, Reniel, bulong ko. Huwag kang magpasalamat. Seryoso niyang sagot. Pinaghirapan mo yan. Bawat sentimo na pinambili dyan ay galing sa benta ng mga painting mo. Hindi ko yan regalo. Tagumpay mo yan. Hinawakan niya ang aking balikat at marahang pinaharap sa salamin. Nakita namin ang aming refleksyon, isang lalaking dating wasak at isang babaeng dating alipin. Ngayon ay nakatayo sa tuktok ng mundo, makapangyarihan at buo. Pero may isa pa akong dala.
Dagdag niya, at sa pagkakataong ito, nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging mas seryoso, mas malamig. Inilapag niya sa mesa ang isang makintab na imbitasyon. Ang papel ay kulay ginto at ang mga letra ay naka-emboss. Annual Manila Charity Gala for the Benefit of Hope Foundation. Guest of Honor, Congressman Ferdinand at ang kanyang butihing may bahay, Mrs. Marisol. Nanigas ako nang mabasa ko ang pangalan. Marisol. Ang pangalang hindi ko binanggit sa loob ng 3 taon. Ang pangalang pilit kong ibinaon sa limot kasabay ng paglilibing kay tatay. Nabalitaan ko ang mga nangyari sa kanila. Si Ferdinand ay lalong yumaman sa politika. At si Marisol ay laging laman ng mga magazine, suot ang mga alahas na hindi naman kanya, nakangiti habang ang kaluluwa ay nabubulok. Gusto nilang i-auction ang pinakabago mong painting, ang ginto sa putik. Paliwanag ni Reniel. Hindi nila alam na ikaw si TL. Gusto lang ni Marisol na makuha ang painting para magpasikat sa asawa niya. Dahan-dahan kong kinuha ang imbitasyon. Ang papel ay makinis sa aking daliri. Pero ang pakiramdam ay parang humahawak ako ng patalim. Pupunta ba tayo? Tanong ni Reniel. Kung hindi ka pa handa, pwede tayong tumanggi. Pwede kong ipadala na lang ang painting. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Wala na ang takot sa mga mata ko. Wala na ang awa sa sarili. Ang nakikita ko na lang ay isang babaeng handang maningil. Bakit ako tatanggi? Sagot ko nang may malamig na ngiti. Matagal na akong naghihintay ng pagkakataon na makita ulit ang ate ko. Pinunit ko ang dulo ng envelope ng imbitasyon, tila isang simbolismo ng pagpunit sa huli kong pagtitiis. Ihanda mo ang pinakamaganda kong gown, Reniel. Utos ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapangyarihan sa aking boses. Ang kay Tiaki ay patay na. Oras na para makilala nila ang Reyna. Tumango si Reniel at nakita ko ang paghanga at suporta sa kanyang mga mata. Alam niya, tulad ng alam ko, na ang gabing ito ay hindi tungkol sa charity. Ito ay tungkol sa hustisya. Ang abo ay nahipa na ng hangin at ang ginto ay handa ng sumilaw sa mga matang mapanghusga. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nagliliwanag sa libu-libong kristal mula sa mga dambuhalang chandeliers. Ang hangin ay mabigat sa halimuyak ng mamahaling pabango at amoy ng bulaklak. Ngunit para sa akin, hindi nito kayang takpan ang amoy ng pagkukunwari. Nakatayo kami ni Reniel sa entrada. Mahigpit ang hawak ko sa kanyang braso. Ramdam ko ang tigas ng kanyang biceps sa ilalim ng suot niyang suit. Ang aking sandalan. Ang aking proteksyon. Huminga ka. Bulong niya sa akin. Ikaw ang may-ari ng gabing ito. Tumango ako at inayos ang laylayan ng aking midnight blue velvet gown. Walang borloloy, walang kislap. Ngunit ang tela ay yumayakap sa akin ng may elegansya. Sa aking leeg ay nakasuot ang isang simpleng kwintas na may pendant na ginto. Ang unang alahas na binili ko gamit ang sarili kong pera. Pagpasok namin, agad na huminto ang bulungan ng mga tao. Ang mga kamera ay kumislap, tila mga kidlat na sumasalubong sa amin. Hindi sila sanay na makita ang reklusibong si Reniel Villarreal at lalong hindi sila sanay na may kasama siyang babae. Hinanap ng aking mga mata ang target. Hindi ako nahirapan. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Marisol. Nakasuot siya ng isang matingkad na pulang gown na puno ng sequins at balahibo. Masyadong masikip, masyadong maingay tingnan. Sa kanyang leeg, braso at tenga ay nakasabit ang patong-patong na diamante na alam kong galing sa nakaw. Tumatawa siya ng malakas habang kausap ang ilang donya. Ang kanyang boses ay matinis at pilit na nagpapakasosyal. Sa tabi niya, nakatayo si Congressman Ferdinand. Mukhang naiinip at panay ang tingin sa ibang babae. Let's go, yaya ni Reniel. Naglakad kami patungo sa gitna. Ang mga tao ay kusang humahawi para sa amin. Narinig ko ang bulungan. Sino siya?
Ang ganda niya, parang painting. Siya ba si TL? Habang papalapit kami, napansin kong napatingin sa amin si Ferdinand. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Hindi pagkilala, kundi pagnanasa. Hindi niya ako kilala bilang kapatid ni Marisol. Nakikita niya lang ako bilang isang bagong trophy na gusto niyang makuha. Siniko niya si Marisol. Sol, tingnan mo kung sino ang dumating. Lumingon si Marisol. Ang kanyang nganyang ngiti ay nanatili, ngunit ang kanyang mga mata ay naningkit sa inggit. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Hinahanapan ng kapintasan. Hindi niya ako nakilala. Paano nga naman niya makikilala ang kapatid na inakala niyang nabubulok na sa probinsya, sa bago, at sopistikadong anyo ko ngayon? Well, sabi ni Marisol habang lumalapit sa amin. Hawak ang isang baso ng red wine. Mr. Villarreal, it's a surprise to see you here. At sino naman itong kasama mo? Ang tono niya ay puno ng paghamak. Tiningnan niya ako na parang isa lang akong kabit na napulot ni Reniel sa kalsada. Mrs. Marisol, bati ni Reniel ng malamig. I'd like you to meet my partner, ang artist na gumawa ng painting na gustong-gusto ninyong bilhin. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Siya? Siya si TL? Tumawa siya ng mapakla. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Imposible. Mukha naman siyang bata para magkaroon ng ganoong lalim. Baka naman, ghost painter lang? Humakbang siya palapit sa akin. Sadyang binabangga ang aking balikat. Sa isang iglap, aksidenteng tumagilid ang hawak niyang baso. Ang maitim na red wine ay tumapon sa aking damit. Gumuhit ng pangit na mantsa sa aking dibdib, pababa sa aking tiyan. Nasinghap ang mga tao sa paligid. Oops! Sigaw ni Marisol, pero walang bahid ng pagsisisi sa mukha niya. Sorry, Iha. Masyado kasing masikip ang daanan. Yan kasi, wag kasing harang-harang kung hindi naman sanay sa party. Inasahan niyang magagalit ako. Inasahan niyang gagawa ako ng eksena, iiyak, o tatakbo sa banyo para maglinis, tulad ng gagawin ng isang mahinang babae. Pero hindi ako gumalaw. Dahan-dahan kong kinuha ang silk handkerchief mula sa bulsa ng coat ni Reniel. Pinunasan ko ang mantsa ng dahan-dahan habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Marisol. Ayos lang, sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay mababa, mahinahon, pero narinig ng lahat dahil sa katahimikan ng paligid. Pagkatapos, nagsalita ako sa purong Tagalog, gamit ang tono na alam kong nakatatak sa kanyang memorya. Sanay naman ako sa mga mantsa, Ate Sol. Dati, dugo at putik ang nililinis ko para sa'yo. Ngayon, wine na lang. Umunlad ka na nga. Natigilan si Marisol. Nanigas ang kanyang katawan. Ang baso sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Ang salitang ate ay tila sampal sa kanyang pagmumukha. Tinitigan niya ako ng maigi. Tiningnan niya ang nunal sa aking leeg. Tiningnan niya ang hugis ng aking mga mata. At dahan-dahan, ang paghamak sa kanyang mukha ay napalitan ng hilakbot. Titala, utal niyang bulong. Ikaw, ngumiti ako. Hindi ngiti ng kapatid, kundi ngiti ng isang hukom na handang magbaba ng hatol. Hello ate, bati ko. Kamusta ang buhay sa Maynila gamit ang perang pampagamot ni tatay? Ang bulungan sa paligid ay lumakas. Kapatid niya? Ninakaw ang pera? Tatay? Nataranta si Marisol. Nakita niya ang pagdidilim ng mukha ni Ferdinand sa tabi niya. Nakita niya ang mapanghusgang tingin ng mga donya na kanina lang ay kausap niya. Ang kanyang pinaghirapang imahe ay gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Dahil sa takot at hiya, bumalik ang tunay na ugali ni Marisol, ang ugali ng palengkera na pilit niyang tinatakpan ng alahas. Sinungaling, sigaw niya, at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tinuro niya ako gamit ang nanginginig na daliri. Magnanakaw ka.
Paano ka nagkaroon ng ganyang damit? Paano ka nakapasok dito? Ninakawan mo si Reniel, no? Nilandi mo siya para makapasok ka dito. Hinawakan ako ni Marisol sa braso. Nang mahigpit, bumaon ang kanyang mga pekeng kuko sa aking balat. Guard, hulihin niyo ang babaeng to. Impostora yan. Katulong lang namin yan sa probinsya. Tiningnan ko ang kamay niya sa braso ko. Dati, ang kamay na yan ang humihila sa buhok ko. Dati, takot ako sa kamay na yan. Pero ngayon, dahan-dahan kong inalis ang kamay niya, tila nagtatanggal ako ng isang insekto. Bitawan mo ako. Utos ko. Ang boses ko ay malamig, puno ng awtoridad na hindi niya kailanman narinig mula sa akin. Hindi ako ang magnanakaw dito, Marisol, sabi ko ng malinaw. At ngayong gabi, malalaman ng lahat kung ano ang ninakaw mo. Humarap ako kay Reniel at tumango. Ito na ang hudyat. Ilabas ang painting, utos ni Reniel sa mga staff. Habang hinihila ng mga tauhan ang telang nakatakip sa painting sa entablado, nakita ko ang takot sa mga mata ni Marisol. Alam niya na ang katapusan niya ay nagsisimula pa lang. Bumagsak ang telang pelus na tumatakip sa painting. Sabay-sabay na napasinghap ang mga tao sa ballroom. Ang obra na tumambad sa kanila ay hindi isang ordinaryong larawan ng bulaklak o tanawin. Ito ay tinawag kong ang mukha ng kasakiman. Sa canvas, nakapinta ang isang babaeng nakasuot ng magarang damit at punong-puno ng alahas. Ngunit ang kanyang refleksyon sa salamin ay isang nabubulok na bangkay na kumakain ng pera. Kahit abstract ang estilo, kilalang kilala ng lahat kung sino ang modelo. Ang hugis ng mata, ang nunal sa leeg, ang paraan ng pagngisi. Walang duda, ito ay si Marisol. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga mata ng lahat ay pabalik-balik sa painting at sa babaeng nakatayo sa gitna ng entablado na ngayon ay namumutla sa galit at hiya. Binaboy mo ang mukha ko, tili ni Marisol. Ang boses niya ay nanginginig, hindi na sa tapang, kundi sa takot na unti-unti nang bumabalot sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, impostora ang babaeng yan. Ninakaw niya lang ang painting na yan. Hindi siya marunong magpinta. Ang alam lang niyan ay maglaba at maglinis ng inidoro. Humarap siya kay Congressman Ferdinand na ngayon ay lumalayo na ng bahagya sa kanya, tila umiiwas sa mantsa. Ferdy, maniwala ka sa akin. Ipapakulong natin siya. Tiningnan ko si Marisol. Nakakaawa. Para siyang isang hayop na nakakulong sa bitag na siya mismo ang gumawa. Gusto mo ng ebidensya, ate? Tanong ko ng mahinahon. Lumapit ako sa isang waiter at kinuha ang marker na hawak niya para sa listahan ng drinks. Kumuha rin ako ng isang malinis na puting table napkin. Kung impostora ako, sabi ko habang itinataas ang marker, paano ko magagawa ito? Sa harap ng daan-daang bisita, idinikit ko ang napkin sa isang glass panel. Mabilis ang kumpas ng aking kamay. Bawat guhit ay sigurado. Bawat linya ay may buhay. Wala pang 3 minuto, nabuo ko sa napkin ang isang charcoal sketch ni Ferdinand. Ngunit hindi ang Ferdinand na nakangiti sa mga poster. Iginuhit ko ang Ferdinand na nakikita ko ngayon. Ang mga mata niyang puno ng takot at pagtataksil. Ipinakita ko ito sa lahat. Nagpalakpakan ang ilang tao sa likod. Ang iba ay tumango sa pagkamangha. Ang talento ay hindi nananakaw. Ang talento ay hindi napepeke. Siya nga, bulong ng isang donya sa unahan. Siya si TL. Hindi! Hindi totoo yan. Patuloy na sigaw ni Marisol. Pero wala nang nakikinig sa kanya. Sa puntong yon, humakbang palapit si Reniel. Hawak niya ang microphone at isang folder ng mga dokumento. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa pagwawala ni Marisol. Ladies and gentlemen, panimula ni Reniel. Ang boses niya ay malamig at matigas. Ang painting na ito ay hindi ibebenta dahil ang babaeng nasa painting ay may malaking utang na kailangang bayaran. Hindi sa akin, kundi sa batas.
Isang malaking screen sa likod ng entablado ang umilaw. Isa-isang lumabas ang mga bank transfer records. Ito ang mga patunay, paliwanag ni Reniel habang itinuturo ang screen. Si Mrs. Marisol ay gumamit ng Peking Charity Foundation para limasin ang donasyon ng mga kaibigan niya. Ang perang dapat ay para sa mga batang may sakit ay napunta sa kanyang mga bag, sapatos at sa kampanya ng kanyang asawa. Nagkaroon ng gulo sa ballroom. Ang mga donya na niloko ni Marisol ay nagsimulang magsisigaw sa galit. Ibabalik mo ang pera namin. Manloloko. Social climber. Napaupo si Marisol sa sahig. Ang kanyang magarang gown ay kumalat sa paligid niya tila isang mantsa ng dugo. Tumingin siya kay Ferdinand, ang huling alas na hawak niya. Ferdy, tulungan mo ako. Kasinungalingan lang to. Ginawa ko to para sa atin. Tumingin si Ferdinand sa screen, tapos sa galit ng mga tao, at huli kay Marisol. Nakita ko ang sandali ng desisyon sa kanyang mga mata. Ang politiko ay laging pipiliin ang kanyang kapangyarihan kaysa sa kanyang asawa. Lumapit si Ferdinand kay Marisol. Akala ng lahat ay itatayo niya ito. Sa halip, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Marisol. Mas malakas kaysa noong nasa penthouse sila. Ito ay sampal na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Wala akong kinalaman sa babaeng ito. Sigaw ni Ferdinand sa microphone, naghuhugas kamay. Hindi ko alam na kriminal pala ang pinakasalan ko. Mula sa gabing ito, itinatakwil ko siya bilang asawa. Napahawak si Marisol sa kanyang pisngi. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang lalaking pinag-alayan niya ng dangal at ninakaw na yaman ay siya ring dudurog sa kanya sa huli. Guard! Sigaw ni Ferdinand. Ilabas niyo ang babaeng yan. Nakakahiya. Agad na lumapit ang mga security guard. Hinawakan nila si Marisol sa magkabilang braso at pilit na itinayo. Nawala na ang poise. Nawala na ang ganda. Ang natira na lang ay isang babaeng nagpupumiglas na ang makeup ay gumuhit na sa mukha dahil sa luha at pawis. Habang hinihila siya palabas, nagtama ang aming mga mata. Wala akong naramdamang tuwa. Wala ring awa. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na pagod. Tapos na. Ang multo na humahabol sa akin ay naging tao na lang. Isang taong sira at talunan. Tala! Sigaw ni Marisol habang kinakaladkad siya palayo. Ang boses niya ay puno ng lason at desperasyon. Hindi pa tayo tapos. Papatayin kita. Papatayin kita. Tandaan mo yan. Babawiin ko ang lahat. Ang kanyang mga banta ay unti-unting humina habang isinasara ang malalaking pinto ng ballroom. Natahimik ang paligid. Ang musika ay tumigil. Ang mga tao ay nakatingin sa akin, naghihintay ng sasabihin ko. Tumingin ako kay Reniel. Tumango siya at inabot ang kanyang kamay sa akin. Humarap ako sa mga tao at nagsalita sa microphone ng mahinahon. Pasensya na po sa abala. Ang palabas ay tapos na. Sana ay naging aral ito sa lahat, na kahit balutin mo ng ginto ang basura, mababaho pa rin ito sa huli. Ibinaba ko ang microphone at naglakad pababa ng entablado. Hawak ang kamay ni Reniel. Hindi na ako lumingon sa painting o sa pinto kung saan dinala ang kapatid ko. Ang nakaraan ay nasa likod ko na. Ngunit hindi ko alam, ang banta ng isang taong wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib sa lahat. Ang huling alas ni Marisol ay hindi pa nailalabas at sa pagkakataong ito, hindi na pera ang habol niya, Waita. Ang ulan ay bumagsak ng walang babala. Tila nakikiramay sa gulo na katatapos lang mangyari. Nakatayo si Marisol sa gilid ng madilim na kalsada sa labas ng hotel. Basa ang kanyang mamahaling gown at ang kanyang makeup ay naging itim na mantsa sa kanyang mukha. Wala na ang mga kamera, wala na ang asawa, wala na ang dangal. Kinamkam niya ang natitirang alahas na nakatago sa ilalim ng kanyang bra. Isang sing-sing na may malaking bato. Ito na lang ang natitira sa kanya. Babawi ako.
Bulong niya sa sarili habang nanginginig sa lamig at puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa luha, kundi sa isang uri ng kabaliwan. Hindi pwedeng ako lang ang babagsak. Kung impyerno ang bagsak ko, isasama kita, tala. Naglakad siya patungo sa eskinita kung saan nakaparada ang mga tricycle at mga taong nagtatago sa dilim. Lumapit siya sa isang lalaking may peklat sa leeg at namumungay na mga mata. Si Berto, isang dating bodyguard na tinanggal ni Ferdinand dahil sa paggamit ng droga. Alam ni Marisol na gagawin nito ang lahat para sa pera. Iniabot niya ang singsing. Kumislap ito sa ilalim ng pundin na ilaw ng poste. Isang trabaho lang. Garalgal na utos ni Marisol. Kuhanin mo siya. Dalhin mo sa lumang bodega sa pier, ngayon din. Samantala, sa loob ng aking sasakyan, payapa ang lahat. Inaayos ni Reniel ang seatbelt ko. Ang init ng kanyang presensya ay nagpapakalma sa akin matapos ang gulo. Umuwi na tayo. Malambing niyang sabi. Pagod ka na. Reniel, tawag ko sa kanya bago siya makapag-start ng makina. Hinawakan ko ang kamay niya. Salamat sa lahat. Ngumiti siya at hinalikan ang likod ng aking palad. Bibili lang ako ng tubig sa convenience store sandali. Nauuhaw ka ba? Tumango ako. Lumabas siya ng sasakyan at tumakbo patawid ng kalsada habang nakapayong. Pinanood ko siyang lumayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay biglang naging nakabibingi. Mula sa side mirror, may napansin akong anino na mabilis na lumapit. Bago pa ako makapag-lock ng pinto, bumukas ito ng padabog. Ang amoy ng alak at masangsang na sigarilyo ay sumalubong sa akin. Isang lalaking hindi ko kilala ang biglang pumasok at tinutukan ako ng patalim sa tagiliran. Ang lamig ng bakal ay tumagos sa manipis na tela ng aking gown. Huwag kang sisigaw kung ayaw mong mamatay dito, bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig, halatang sabog, sa droga. Sa likod niya, sumulpot ang isang pamilyar na mukha. Si Marisol, pero hindi ito ang Marisol kanina. Ang babaeng ito ay wala ng buhay sa mga mata. Basang-basa siya, gulo-gulo ang buhok, at may ngisi sa labi na nagpatindig ng balahibo ko. Hello, bunso, bati niya. Akala mo tapos na tayo. Ang palabas ay nagsisimula pa lang. Puwersahan nila akong pinalipat sa likod at tinalian ang aking mga kamay gamit ang packing tape. Si Berto ang nagmaneho ng sasakyan ni Reniel habang si Marisol ay nakatutok ng baril na alam kong pag-aari ni Ferdinand sa aking ulo. Humahurot ang sasakyan palayo sa hotel. Nakita ko sa bintana si Reniel na palabas ng store, lilinga-linga, hinahanap ang nawawalang kotse. Reniel! Sigaw ko sa isip ko pero nakapiring na ang bibig ko ng tape. Dinala nila ako sa isang abandonadong bodega malapit sa pier. Ang lugar ay amoy lansa, kalawang, at nabubulok na kahoy. Itinali nila ako sa isang upuang bakal sa gitna ng malawak at madilim na espasyo. Tinanggal ni Marisol ang tape sa bibig ko ng marahas. Bakit ate? Tanong ko agad habang hinahabol ang hininga. Bakit kailangan humantong sa ganito? Bakit? Tumawa siya ng malakas, isang tawang umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng bodega. Dahil inagaw mo ang lahat sa akin. Ang pera, ang kasikatan, ang respeto. Dapat ako yun, tala. Ako ang maganda. Ako ang matalino. Ikaw? Ikaw yung utusan lang. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mukha ng mahigpit. Tingnan mo ako. Sigaw niya. Wala na akong asawa. Wala na akong pera. Wala na akong mukhang ihaharap sa tao. At kasalanan mo ang lahat ng to. Hindi ko kasalanan ang mga desisyon mo. Sagot ko ng matatag. Kahit na sa loob-loob ko ay nanginginig ako sa takot. Ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang nanloko. At ikaw ang pumili kay Ferdinand. Isang malakas na sampal ang natanggap ko.
Dumugo ang gilid ng aking labi. Tumahimik ka. Sa gilid, nagsimulang maging balisa si Berto. Ma'am, nasaan na ang bayad? Tanong niya habang nilalaro ang patalim sa kanyang kamay. Sabi mo may pera sa sasakyan. Wala naman. Maghintay ka. Sigaw ni Marisol. Tatawag tayo kay Reniel. Mayaman yun. Ibibigay niya ang lahat para sa babaeng to. Kinuha ni Marisol ang cellphone ko mula sa aking bag. Dinial niya ang number ni Reniel at nilagay sa loudspeaker. Agad na sumagot si Reniel. Ang boses niya ay puno ng panik. Tala, nasaan ka? Anong ginawa niyo sa kanya? Relax, Mr. Villarreal. Sagot ni Marisol na may halong tuwa. Nasa akin ang precious tala mo. Gusto ko ng 50 milyon. Cash, dadalhin mo sa lumang pier sa Tondo. Kapag may kasama kang pulis, papatayin ko siya. Huwag mong sasaktan si Tala, Marisol. Sigaw ni Reniel. Ibibigay ko ang gusto mo. Huwag na huwag mo lang siyang gagalawin. Binaba ni Marisol ang telepono at ngumiti sa akin. Nakita mo na mahal ka niya. Sabi niya nang may mapait na tono. Samantalang ako, itinapon lang ako ni Ferdinand na parang basura. Lumipas ang oras. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Si Berto ay pabalik-balik sa paglalakad. Halatang nawawala na sa katinoan dahil sa epekto ng droga. Ang tagal, reklamo ni Berto. Lumapit siya sa akin at itinutok ang patalim sa aking leeg. Patayin na natin to. Baka may pulis na paparating. Huwag! Sigaw ni Marisol. Kailangan natin ang pera. Wala akong pakialam sa pera mo. Sigaw ni Berto. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Ayokong makulong. Kung papatayin ko to, wala nang witness. Idiniin niya ang patalim sa balat ko. Naramdaman ko ang hapdi ng hiwa. Tumulo ang mainit na dugo sa aking leeg. Reniel. Bulong ko sa isip ko. Paalam. Sa sandaling iyon, tinitigan ko si Marisol. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi takot para sa sarili niya, kundi takot sa kung ano ang mangyayari sa akin. Sa kabila ng lahat ng kasamaan niya, nakita ko ang bahagyang pag-aalinlangan. Ate, tawag ko sa kanya ng mahina. Hahayaan mo ba talaga akong mamatay? Kapatid mo ako. Nanginig ang kamay ni Marisol. Tumingin siya kay Berto, tapos sa akin. Ang konsensya na matagal na niyang pinatay ay tila pilit na bumabangon. Berto, ibaba mo yan, utos ni Marisol. Pero mahina ang boses niya. Tumahimik ka. Sigaw ni Berto at akmang sasaksakin ako sa dibdib. Huwag! Tili ni Marisol. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng bodega ng malakas. Ang liwanag ng headlights ng sasakyan ay bumulag sa aming lahat. Bitawan mo siya! Boses iyon ni Reniel. Ngunit huli na ba? Dahil sa gulat, nabitawan ni Berto ang kutsilyo pero naiwan ang malalim na hiwa sa aking balikat. Ang dugo ay mabilis na kumalat sa aking puting damit. Ginagawa itong pula. Ang kulay ng huling alas na inilatag ng tadhana. Ang liwanag mula sa sasakyan ay tila espada na humiwa sa dilim ng bodega. Nasilaw si Berto. Napahinto siya saglit, ang patalim ay nakabitin sa ere. Ilang pulgada na lang mula sa aking dibdib. Tala! Sigaw ni Reniel. Mula sa liwanag, nakita ko siyang tumatakbo palapit. Wala na ang tungkod. Tinitiis niya ang sakit ng kanyang binti para lang mailigtas ako. Sa likod niya, nagdatingan ang mga sasakyan ng pulis. Ang kanilang mga ilaw na asul at pula ay nagpakulay sa mga pader na puno ng agyo. Natakot si Berto. Alam niyang katapusan na niya sa kanyang desperasyon at pagkasira ng ulo dahil sa droga. Nagpasya siyang kung babagsak siya, may isasama siya. Mamamatay kayong lahat. Ungol niya. Sa halip na sumuko o tumakbo, itinarak niya ng mabilis ang patalim pababa. Diretsong-diretso sa akin. Wala na akong magawa, kundi pumikit at tanggapin ang kamatayan. Ngunit hindi dumapo ang bakal sa aking balat. Naramdaman ko ang isang mabigat na bagay
na bumangga sa akin. Dahilan upang tumilapon ako kasama ang upuan sa sahig. Huwag! Boses yon ni Marisol. Pagkadilat ko, nakita ko ang kapatid ko. Nakaharang siya sa pagitan namin ni Berto. Ang patalim na para sa akin ay tumama sa kanyang braso habang pilit niyang inaagaw ito sa lalaki. Nagbuno sila. Si Marisol, ang donyang takot marumihan ng kuko, ay nakikipagpatayan ngayon sa isang adik sa gitna ng putik at dugo. Takbo, tala! Sigaw niya habang sinasabunutan siya ni Berto. Umalis ka na dito! Umalingaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril. Hindi galing kay Berto at hindi galing kay Marisol. Bumagsak si Berto sa semento. Hawak ang kanyang hita na tinamaan ng bala ng pulis. Binitawan niya ang patalim at namilipit sa sakit. Agad na sumugod ang mga operatiba, dinaganan siya at pinusasan. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang mabibigat na paghinga at ang tunog ng ulan sa bubong. Mabilis na lumapit sa akin si Reniel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakalagan ang mga tali sa aking pulso at paa. Tala! Diyos ko, tala! Bulong niya ng paulit-ulit, tila isang dasal. Nang makalaya ako, agad niya akong niyakap ng mahigpit, parang ayaw na niya akong bitawan kailanman. Ang init ng kanyang katawan ang tumunaw sa lamig na nararamdaman ko. Ligtas ka na. Nandito na ako. Ngunit kumawala ako sa yakap niya. Gumapang ako palapit kay Marisol. Nakahiga siya sa sahig. Ang kanyang magarang pulang gown ay sira-sira na at nabahira ng putik at dugo mula sa sugat sa kanyang braso. Wala naman siyang malalang tama, daplis lang, pero ang kanyang dignidad ang tuluyang nawasak. Lumapit ang isang pulis at hinawakan ang mga kamay ni Marisol upang pusasan. Hindi siya nanlaban. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay naglaho na, pinalitan ng pag-uko at pagsuko. Ate, tawag ko. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang makeup ay burado na. Ang mukha niya ay puno ng pasa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ulit si Ate Sol, iyong ate ko nung bata pa kami, bago siya nilamon ng inggit at ambisyon. Bakit? Tanong ko, habang dumadaloy ang luha sa aking mga mata. Bakit mo ako iniligtas? Tumawa siya ng mahina, pero walang saya sa tawa niya. Pait lang. Dahil huminto siya at lumunok, tila hirap na hirap aminin ang katotohanan. Dahil kahit demonyo ako, kapatid pa rin kita. At ayokong mamatay ka nang dahil sa kasalanan ko. Tinitigan ko siya. Gusto ko siyang yakapin, pero gusto ko rin siyang saktan. Ang damdaming ito ay naghahalo-halo sa dibdib ko. Galit, awa, pagmamahal at lungkot. Hinubad ko ang suot kong coat na ipinatong ni Reniel sa akin kanina. Dahan-dahan, lumapit ako at ipinatong ito sa balikat ni Marisol upang takpan ang kanyang katawan. Ito ang huling paglilingkod ko sa kanya. Hindi bilang katulong, kundi bilang kapatid. Salamat, ate, bulong ko. Pero kailangan mo pa ring pagbayaran ang lahat. Tumango siya. Alam ko, ito na siguro ang karma ko, ang mawalan ng lahat para matuto. Itinayo siya ng mga pulis. Habang naglalakad siya palayo patungo sa police car, hindi na siya lumingon. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat, ang bigat ng kadena sa kanyang mga kamay, at ang katotohanan na magsisimula na siya ng bagong buhay sa likod ng rehas. Humarap ako kay Reniel. Gusto kong sabihin sa kanya na tapos na. Naligtas na kami. Ngunit bago ako makapagsalita, nakita ko ang pamumutla ng kanyang mukha. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at kapos. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya kanina ay nawala na. At ang kapalit ay ang matinding pagod at sakit mula sa kanyang mga dating sugat at sa stress ng gabing ito. Reniel, bumagsak siya. Agad ko siyang sinalo. Pero dahil sa bigat niya,
pareho kaming napaupo sa basang sahig. "Reniel! Reniel! Gumising ka!" Sigaw ko. Tinatapik ang kanyang pisngi. Ang balat niya ay malamig at pawisan. "Tala!" Bulong niya, halos hindi ko na marinig. "Ayos lang. Basta, ligtas ka." Pumikit siya at nawalan ng malay sa aking mga bisig. "Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya!" Sigaw ko sa mga pulis. Ang takot na naramdaman ko kanina kay Berto ay wala kumpara sa takot na nararamdaman ko ngayon. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Ito ang kamay na nag-ahon sa akin sa putik. Ito ang kamay na nagturo sa akin humawak ng brush. Hindi ko hahayaang bumitaw ang kamay na ito. "Lumaban ka, Reniel." Bulong ko sa kanyang tainga habang naririnig ko ang sirena ng paparating na ambulansya. Nangako tayo sa isa't isa, di ba? Ginto tayo, hindi tayo masusunog. Sa gitna ng ulan at sirena, niyakap ko siya ng mahigpit at nanalangin ako sa Diyos na huwag bawiin ang kaisa-isang liwanag na natitira sa buhay ko. Ang puting kisame ng ospital ang unang bumungad sa akin sa tuwing imumulat ko ang aking mga mata. 3 araw na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa bodega. 3 araw na rin akong hindi umaalis sa tabi ng kama ni Reniel. Ang kwarto ay tahimik, maliban sa mahina at regular na tunog ng monitor na sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Ang sinag ng araw sa umaga ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng mainit na kulay sa maputlang balat ni Reniel. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Wala na ang lamig. Mainit na ito. Buhay. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri. Napatingin ako sa kanyang muka at nakita ang unti-unting pagbukas ng kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang tingin sa una. Ngunit nang dumapo ito sa akin, luminaw ito at napuno ng emosyon. Tala, ang boses niya ay paos at mahina. "Nandito ako," mabilis kong sagot habang pinipigil ang luha ng tuwa. "Gising ka na. Ligtas na tayo." Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan ko siya ng marahan. "Huwag ka munang gumalaw. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Bumigay ang katawan mo sa pagod at stress, pero maayos na ang lahat." Napabuntong hininga siya. Tila tinatanggal ang bigat na matagal na niyang pasan. Tinitigan niya ako ng matagal. Sinusuri kung may sugat pa ako. "Ang sugat mo?" tanong niya, nakatingin sa benda sa aking balikat. "Gasgas lang to." Ngiti ko. Mas masakit pa yung kagat ng lamok sa probinsya. Napangiti siya ng bahagya, pero agad ding naging seryoso ang kanyang mukha. "Si Marisol at si Ferdinand?" Huminga ako ng malalim. Ito na ang oras para harapin ang katotohanan. Kinuha ko ang remote ng telebisyon at binuksan ito sa balita. Sa screen, makikita ang mukha ni Congressman Ferdinand na pinapalibutan ng mga reporter. Hindi na siya ang makapangyarihang politiko. Gusot ang kanyang damit at tinatakpan niya ang kanyang mukha. Matapos ibunyag ang mga ebidensya ng korupsyon at money laundering, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban kay Congressman Ferdinand. Kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang mga negosyo matapos mag-withdraw ang mga investors. "Pinatay ko ang TV. Tapos na siya," sabi ko. Wala na siyang kapangyarihan. Ang mga kaibigan niya ay tinalikuran na siya. Mag-isa na lang siya ngayon. "At ang kapatid mo?" tanong ni Reniel ng maingat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Naalala ko ang huling itsura ni Marisol, ang pagsuko sa kanyang mga mata. "Nakausap ko na ang abogado kanina," sagot ko. "Hindi ko iuurong ang kaso, Reniel. Kidnapping at serious illegal detention ang isinampa sa kanya." Nagulat si Reniel. Akala ko papatawarin mo siya dahil niligtas ka niya." Pinatawad ko na siya sa puso ko. Paliwanag ko habang hinahaplos ang kumot. Pero kung palalayain ko siya agad, hindi siya matututo. Babalik lang siya sa dati. Ang kulungan ang magiging gamot niya. Doon, walang social media, walang alahas, walang pagkukunwari. Doon,
Mapipilitan siyang harapin ang sarili niya. Iyon ang tunay na tulong na maibibigay ko sa kanya bilang kapatid. Tumango si Reniel at nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. Napakatapang mo, Tala. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Hindi ako malakas. Iling ko. Natakot ako. Sobra. Akala ko, mawawala ka na sa akin. Doon, nabasag ang boses ko. Ang takot na kinimkim ko ng 3 araw ay lumabas. Yumuko ako at umiyak sa gilid ng kanyang kama. Naramdaman ko ang kamay ni Reniel sa aking buhok. Hinahaplos ito ng marahan. Tila pinapatahan ng isang bata. Ang bawat haplos ay nagpapagaan sa bigat na nararamdaman ko. Tala, tumingin ka sa akin. Bulong niya. Nag-angat ako ng mukha. Pinunasan niya ang aking mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng dilim at galit, ngayon ay puno na ng liwanag at pagsuyo. Noong nakita kong hawak ka ni Berto, noong nakita kong tumutulo ang dugo mo, doon ko na-realize ang isang bagay. Panimula niya. Ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. Akala ko, ang pinakamasakit na nangyari sa akin ay ang masunog ang mukha ko at iwan ako ni Bianca. Mali pala ako. Hinawakan niya ang aking mukha sa magkabilang palad niya. Tila ba ako ang pinakamahalahang bagay sa mundo? Ang pinakamasakit pala ay ang mawala ka. Dahil sa loob ng 3 taon, Tala, ikaw ang naging mata ko noong bulag ako sa galit. Ikaw ang naging kamay ko noong ayaw kong lumikha. Ikaw ang naging puso ko noong bato na ang akin. Napasinghap ako. Ito na ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto kong marinig na tinatanggap na niya ang sarili niya. Reniel, mahal kita, Tala. Diretsahan niyang sabi. Walang paligoy-ligoy, walang takot. Hindi bilang katulong, hindi bilang partner, kundi bilang ikaw. Mahal ko ang tapang mo, ang talino mo, at kahit ang mga peklat ng nakaraan mo. Hindi ako nakasagot agad. Sa halip niyakap ko siya ng mahigpit, idinikit ang aking tainga sa kanyang dibdib upang pakinggan ang musika ng kanyang puso. Isang musikang tumutugtog para sa akin. Mahal din kita, sagot ko, at naramdaman ko ang pagluwag ng kanyang paghinga. Tila nakawala siya sa isang mahabang pagkakaipit. Ikaw ang pahinga ko, Reniel. Ikaw ang tahanan ko. Dahan-dahan niyang inangat ang aking mukha. Sa liwanag ng umaga, sa loob ng amoy gamot na kwarto ng ospital, hinalikan niya ako. Hindi sa labi. Hinalikan niya ako sa noo. Matagal, madiin, puno ng respeto at pangako. Ang halik sa noo ay mas matamis kaysa sa anumang halik sa labi. Ito ay halik na nagsasabing, poprotektahan kita, rerespetuhin kita, at hindi kita iiwan. Pumikit ako at ninamnam ang sandaling iyon. Ang mga alaala ng sakit, ang pagtataksil ni Marisol, ang pagkamatay ni tatay, ang pang-aalipusta ng mundo, ay unti-unting lumabo. Napalitan sila ng init ng pagmamahal na ito. Nang dumilat ako, nakita ko ang refleksyon namin sa salamin ng bintana. Isang lalaking may peklat at isang babaeng galing sa putik. Pero magkasama, mukha kaming buo, mukha kaming ginto. Magpagaling ka agad, bulong ko sa kanya habang nakasandal sa kanyang balikat. Marami pa tayong gagawin, marami pa tayong pipinturahan. Oo, sagot niya habang hinahawakan ng kamay ko ng mahigpit. At sa pagkakataong ito, hindi na natin kailangang magtago sa dilim. Sa labas, tumigil na ang ulan. Ang langit ay kulay asul na, katulad ng kulay na ipininta ko sa lihim na silid noong gabing una kaming nagkasundo. Ito ang tunay na yaman, hindi ang mga alahas ni Marisol na ngayon ay nasa ebidensya ng pulis, hindi ang mansyon o ang pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan na matulog sa gabi nang walang tinatapakang tao at ang gumising sa umaga
na may kasamang nagmamahal sa'yo ng totoo. Ang abo ay tuluyan ng nilipad ng hangin. Ang natira na lang ay kami. 5 taon. Mabilis lumipas ang panahon kapag masaya ka. Nakatayo ako sa veranda ng aming rest house sa Batangas. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng dagat at sampagwita, malayo sa amoy ng gamot at lumang papel na kinagisnan ko noon. Sa ibaba, sa malawak na hardin, naririnig ko ang tawanan ng mga bata. Ito ang Tala Art Foundation, isang paaralan na itinayo namin ni Reniel para sa mga batang lansangan na may talento sa sining ngunit walang kakayahang mag-aral. Dito, binibigyan namin sila ng brush at canvas, hindi para magpinta ng lungkot, kundi para iguhit ang kanilang mga pangarap. Tala, nandito ka lang pala. Naramdaman ko ang pagyakap ng mga braso sa aking baywang mula sa likuran. Ipinatong ni Reniel ang kanyang baba sa aking balikat. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na, bagaman nandoon pa rin ang mga peklat, hindi na ito tinatakpan ng buhok o anin. Suot niya ang isang simpleng puting linen shirt at ang kanyang ngiti ay umaabot sa kanyang mga mata. Iniisip ko lang ang mga bata, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Ang gagaling nila, Reniel. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanila. Dugtong ko. Mga batang akala ng mundo ay basura, pero puno ng ginto sa loob. Hinahaplos ni Reniel ang aking buhok. Dahil yan sa'yo, ikaw ang nagturo sa kanila na kuminang. Napatingin ako sa malaking gate ng aming compound. Sa labas, sa may gilid ng kalsada, may napansin akong isang pamilyar na bulto. Isang babaeng may edad na, nakasuot ng simpleng t-shirt at kupas na maong. Payat siya, at ang kanyang buhok ay may mga puti na. Malayo sa dating Marisol na laging nakasalon, si Ate Sol. Nabalitaan kong nakalaya na siya nung nakaraang buwan dahil sa good conduct at parol. Si Ferdinand naman ay namatay sa loob ng bilibid dahil sa atake sa puso. Namatay mag-isa, walang dumalaw, walang nagluksa. Ang karma ay sadyang mapait sa mga hindi marunong lumingon. Pero si Marisol, nandito siya. Hindi siya lumapit sa gate para manggulo. Hindi siya sumigaw para humingi ng pera. Nakatayo lang siya doon, nakatanaw sa amin mula sa malayo. Nakita ko ang pagpunas niya ng luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nang magtama ang aming paningin, hindi siya ngumiti, pero tumango siya ng dahan-dahan. Isang tango ng pagpapakumbaba. Isang tango ng pamamaalam. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, bitbit ang isang maliit na bayong. Magtitinda siguro siya ng kakanin o gulay. Isang simpleng buhay, isang marangal na buhay na dapat noon pa niya pinili. Gusto mo bang tawagin natin siya? Tanong ni Reniel. Naramdaman din ang bigat ng aking tingin. Pwede natin siyang tulungan. Umiling ako at sumandal sa dibdib ng asawa ko. Hindi na, Reniel. Sagot ko ng may kapayapaan sa puso. Ibinigay ko na sa kanya ang pinakamalaking tulong, ang hayaan siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Iyon ang kailangan niya para mabuo ulit. Hinalikan ni Reniel ang tuktok ng aking ulo. Ang init ng kanyang yakap ay humalo sa init ng papalubog na araw. Masaya ka ba? Tanong niya. Tumingin ako sa paligid. Sa mga batang nagpipinta ng kanilang mga pangarap, sa bahay na puno ng pagmamahal, sa lalaking dating durog na ngayon ay buo na. At sa sarili ko, ang tala na dating nagnakawan ng liwanag, ngayon ay siya nang nagbibigay nito sa iba. Hinawakan ko ang kwintas na ginto sa aking leeg, at pagkatapos ay hinawakan ko ang peklat sa kamay ni Reniel. Sobra, bulong ko. Dahil napatunayan natin na totoo ang sabi nila. Na ano? Ngumiti ako at tinitigan siya sa mata. Na ang pinakamagandang ginto ay hindi namimina sa ilalim ng lupa. Ito ay ang gintong nahuhulma matapos ang matinding sunog. Tayo iyon, Reniel. Tayo ang ginto sa abo.
Dahan-dahang lumubog ang araw sa dagat, nag-iiwan ng kulay ginto sa buong paligid. Wala ng sakit, wala ng galit. Ang natira na lang ay ang tahimik na tunog ng alon at ang pangako ng isang magandang bukas. At sa paglubog ng araw na yon, kasabay na nagpaalam ang mga anino ng kahapon, iniwan ang puso natin na puno ng pag-asa at kapayapaan. Sa'yo, kaibigan, na sumama sa akin sa bawat pahina ng kwentong ito, mula sa unang patak ng luha ni Tala hanggang sa huling ng ngiti ni Reniel. Maraming salamat. Salamat sa pagtitiis sa sakit, sa pakikiiyak, at sa huli, sa pagdiriwang ng tagumpay kasama nila. Aaminin ko, hindi naging madali ang paghahabi sa kwentong ito. May mga gabing tumitigil ako sa pagsusulat dahil bumibigat ang aking dibdib, lalo na sa mga tagpong kailangang mamili si Tala sa pagitan ng pagmamahal sa pamilya at pagmamahal sa sarili. Naramdaman ko ang bawat kirot ng kanyang sakripisyo dahil alam kong ang kwento ni Tala ay kwento rin ng marami sa atin. Tayong mga nagmahal, nagbigay ng lahat, at minsan nakalimutang magtira para sa ating sarili. Ang kwentong ito ay munting paalala na walang sugat na hindi naghihilom, gaya ng ginto na kailangang idaan sa matinding apoy para kuminang. Ang mga pagsubok natin sa buhay ay hindi parusa, kundi paghahanda para sa mas magandang bukas. Ipinapaalala sa atin ni Natala at Reniel na ang tunay na yaman ay hindi ang kislap ng alahas, kundi ang tibay ng loob at ang kakayahang magmahal muli matapos masaktan. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong itanong sa inyo ang isang bagay na bumabagabag din sa akin habang tinatapos ko ang kwento. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Tala, kaya mo rin bang ibigay ang iyong kapatawaran sa isang kapatid na gaya ni Marisol kahit matapos ang lahat ng sakit at pagtataksil na ginawa niya? O pipiliin mo bang tuluyan na siyang kalimutan? Gusto kong marinig ang inyong saloobin. Ibahagi ninyo ang inyong sagot at kwento sa comment section sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa sa inyo. At kung naantig ang inyong puso ng kwentong ito, sana ay bigyan ninyo ito ng like at i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Ito ang inyong tagapagsalaysay, nag-iiwan ng isang mahigpit na yakap